Yan, hello, mga kamuy-boy. Teka lang ha. Kasi nagre-ready ako ng ating tanghalian. Di pa ako makain. Anong oras na eh. Yan. O, diba, close up? Ay, kita. Hindi, kasi nagre-ready ako ng tanghalian. Naglaga ako ng itlog. Tapos, meron ako ditong binili ko sa Pinoy Store. May Pinoy Store kasi dito. Torta na nga pala ito, naglaga pa. Charan! So, ngayon, ang gagawin ko na lang is magtimpla ng kape. Diba? Total, wala din naman akong almusal. Di pa ako nag-almusal. Oras na. Tanghalian pa lang ito. Kailangan may kape. Yan. Kaya guys, yan tayo. Thank you, Lord. Yan. Kahit mahirap guys. Ba't gano'n na pag nag-vlog? Dahil sa guys. Alam niyo mga kaboy-boy, may lumabas dun sa screen. Ano yun? Ano yun? Ano daw? Kain muna tayo, no? Ang gagawin ko ay meron akong dalawang nilagang itlog dito pandagdag sa ulam natin. So, siyempre, pag nasa abroad ka, kailangan adjust din. Hindi pwedeng buhay ano ka. Yung iba, diba, pinopost, mga kinakain, mga kung ano-ano. Hindi ganun ang pag nag-abroad ka, guys. Hindi ka buhay hari. Ewan ko, iba ha. Pero kasi ako, medyo matagal na ako dito. Hindi ka pwedeng basta kumain ang gusto mong kumain. Kung hindi, yung pinagtrabaho mo, doon lang mapupunta. And, pangalawa, dito ako na-stroke. Buti nga dito ako na-stroke sa Hong Kong na ako nung na-stroke ako. Kasi kung hindi, dito kasi mura ang ospital lalo pag may ID ka. Na mild stroke ako dito. Ang binayaran ko lang, kano ba yung binayaran ko? Basta may silagot ang ang 10 days ako guys sa sa ospital Hindi biro yun, 10 araw. Tapos, may binayaran ang gobyerno. Basta malaki binayaran ng gobyerno, parang mga 16k peso ang binayaran nila eh. Ganun, pagka may ID ka at residente ka, o kahit hindi ka residente, basta may ID ka, may ano yun, meron silang binibigay na subsidy ba tawag doon? Basta hindi siya magastos kagaya sa Pinas na kung hospital ka. Tsaka dito guys, hospital ka, di ba? Emergency ako noon. Tinakbo ko dito sa Rotonji Hospital. Hindi ka lang tanongin kung may pera ka ba, may pan-deposito ka, walang ganun. Gagamating ka. Paglabas mo, syempre emergency yun, pumunta ako sa hospital. So wala akong dalang pera, wala akong cash, kahit ano wala. Makakalabas ka. Nung sabi ko, paano ko magbabayad dito? Tinanong ko sa boss ko, boss, paano yung babayaran ko dito? Basta umuwi ka. Umuwi ako. Tapos ipapadala yung resibo mo, yung bill mo, sa bahay nyo, sa email. Sa may letter, parang airmail yun eh. O, ito yung babayaran mo. Gara, di ba? Sa Pinas, nasaksak ka. 50-50. Kailangan po ng doktor ng asawa ko, ganyan. Teka, mag-deposito muna kayo. Wala, stay. Sobrang layo. Dito, gagamutin ka muna bago ka singilin. Hindi ko pa sa inaano ng Pilipinas pero yun talaga, di ba?
Lalo sa mga magagandang ospital o ano. Tatanungin ka muna, may pambayad ka po. May deposit o ganito. Paano magbabudget yung tao kung tigok na? Dapat di mo nagamutin. Tapos kung talagang hindi makakabayad, tsaka tulungan ng gobyerno, di ba? Dito kahit may pambayad ka, wala. Basta public hospital, tulungan ka ng gobyerno. Ganun kaganda ang sistema dito. Takot sila sa ano sa skandalo. Mababalitaan ka, kurap ka, nakaw ka, gano'n. Takot sila. Parang Japan. Japan gano'n din. Yung nagpapakamatay na hapon. Pag nadawit sa mga korupsyon, yung nakaw ng pera, papakamatay. Tapos kung gusto yung pa nilang mamatay sila, kasi kumarap sila sa tao na kahiya-hiya. Grabe, di ba? Diyan ba sa Pinas? Wala bang papakamasal? Joke lang ha. Joke lang. Pero kasi, sa atin, kung magsalita yung mga, alam mo na, kahit pa paano nakakapanood ako ng mga news, kung magsalita yung mga alam mong napabalita na nagnakaw, pero pag nagsalita siya, parang ang linis niya. Dapat bantayan natin. Dapat tingnan natin, ingatan natin. Ha? Ikaw nga yung suspect Ikaw nga yung dapat imbestigahan Ba't ba napunta tayo sa politika? Sorry. Ito tayo sa pagkain ng torta. Bayaan natin sila dyan. Kung sa tingin nila, gusto nila yumaman ng sobrang yaman, sila naman ang magsasuffer nun. Illegal talaga yun, di ba? Kaya lang, naman yung nagbabayad ng buwis. Napunta lang sa mga ilang tao. Diba? Imbes na nasagip yung mga pamilya. Hindi politika na tuloy tayo. Ngayon pag-usapan yan kasi nakaka-stress Guys, alam nyo, sa totoo lang, ang hirap sa YouTube. Ang hirap kumuha ng followers, ang hirap kumuha ng views. Pero dahil gusto ko nga itong ginagawa, ang totoo niyan, halos wala akong oras para mag-upload. Pero gumagawa lang ako ng paraan para magkaroon ng time. Tamo yung mga upload ko, ang ano lang, hindi magarbo, hindi ano. Kasi nga, gusto ko lang talaga mag-upload. Gusto ko magkwento, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung nangyayari, kung katulad ito, ano yung kinakain. Hindi po magarbo sa abroad. Hindi totoo yun. Kaya maniniwala dun. Yung, di ba pagka galing abroad yan. Galing abroad, pero nagtrabaho, hindi yan nagbakasyon. At wala kikitain niya kung hindi yan magtatrabaho. Diba? Ganun po sa abroad. Kung hindi ka magtatrabaho, wala. Hindi ka papakainin dito. Hindi ka maganda yung sistema, pero kikilos ka. Hindi yung, basta pumunta ka lang dito sa Hong Kong, tapos bibigyan ka namin ng ganito buwan-buwan. Wala pong ganun. Magtatrabaho ka. Sisipagan mo, susunod ka sa batas. Kasi dito, ang mga kriminal, madaling mahuli. Maliit lang Hong Kong, saan ka tatawid? Sa Macau? Konektado ng Hong Kong ang Macau. Bago ka lumabas, may immigration. Bago ka pumasok, may immigration. Wala ka ibang pupuntahan. Sa airport, gano'n din. Siyempre, pag may kaso ka, nakatimbre yan sa mga entry at entrance point. Exit point. Diba? Kaya,
Pero alam niyo, meron pa rin mga bank robbery dito. Ang duda, ang balita basta hindi taga Hong Kong ang gumagawa. Kasi, syempre, pag nangnakaw sila, lalabas agad yun. Hindi pa muna syempre, hindi mo na puputok yun, imbisigan pa yun. So, ganun kabilis. Pag nakaw, alis agad. Ganun, naka-ready na yun. Parang sasakay na lang, ganun. Sabi, no? Kasi meron dito mga tindahan ng designer's bag. Yung magaganda talaga ang mga mamahal na gamit. Pero mo, pag nakuha mo lang yung mga ilang bag doon, ilang wallet, ay magkano ka na ganun. Tapos ibagsak presyo mo. Diba? Kaya alam ko yung mga ganun. May serial na Kumbaga, ititimbre nila yung mga bag na nawala. May mga serial yun. So, pag ikaw na checkpoint, tapos nahuli sa'yo yung bag na yun, halimbawa, ibig sabihin dalawa lang yun. Ikaw nagnakaw o bumili ka ng nakaw. So, matitrace niya. Sino nagbenta sa'yo? Matutunto nila yun kung sino yung diba? Guys, tignan nyo ano yung mukha ko. Napansin lang nung katrabaho ko. Kuya, ba't na ano ka? Hindi ko alam Kaya dahil sa init, sobrang init ngayon. Kasi gimuti ako sa bundok, diba? Yung gimuti ako, ayun. Mobra naman yung init. Wala. Yun. Ganito dito guys. At ulit sa kwarto ko, walang kusina. Hindi ako makapagluto. Unang-una ayoko rin magluto. Kasi ipipigil ako ng kain. Siyempre pag nagluto ka, hindi naman pwede yung magluto ka yung isang kainan lang. Wala namang ganun siyempre. Bili ka ng baboy, ganito. Bili ka ng manok, ganito lang. Bili ka ng carrots, ganito lang. Walang ganun, di ba? So, mas gusto ko yung bumibili na lang ng luto. May Pinoy store naman dyan sa kabila. Bumili ako ng rice sa tortang talong. 25 Hong Kong dollars. So, convert mo yun sa peso. Times 7 na lang. So, sa 20, 140 plus yung 5. 35. So, mga 170, 175. Yun. 180 peso. Yun yung isang kanin, isang ulam. Ngayon, kung makikanin ka naman at gusto mo mas maraming, kung makiulam ka at gusto mo mas maraming kanin, kasi konti ng kanin nito, liit lang. Pero nabibili yung sa incheck, yung 2-in-1 na tinatawag. Dalawang ulam, isang kanin. Yun naman, 35 yata, 39. So, nasa 200 plus na yun. Ayoko nga magsagad sa kain hanggat kaya kong minsan nag-1 meal a day ako pag kaya ko. OMAD ba? OMAD. Alam niyo ba yung OMAD? Yung 1 meal a day, isang beses ka lang kakain. Tapos, kumain ka ng, ngayon, alas 3 ng hapon. Kain mo ulit, bukas na ng alas 3. Or pag hindi ko kaya, 16 hours ang pagitan. Kunyari, natulad kagabi, kumain ako ng alas 9 ng gabi. Dapat din ako kakain Pag dating ko dito, hindi agad ako nakatulog. So, basta ang pagitan ng oras, minimum hours bago ka kumain. Huwag bababa sa 12 hours. Tapos kung kaya mong sagarin hanggang 16 hours, kunyari kumain ka ng alas 12 ng tanghali. So, ang 12 hours noon, alas 12 ng gabi.
Diba? 12 hours yun eh. Plus 4 na oras pa. So, 12 hours ng 12. So, 1, 2, 3, 4. Kailangan mga alas 4 ka ng madaling araw kumain. Pero, sample lang yun. Katulad kagabi, kumain ako 9 ng gabi. So, ang 12 hours nun is 9 ng umaga. 9, 10, 11, 12, 1. Dapat 1 ako kakain, di ba? Inong oras na? Alas 3 na yata eh. 2:30. Ay kagabi, pag-uwi ko galing tugtog, hindi agad daw nakatulog, kumakalam yun. Kasi parang ina-acid ba ako. Tapos, ang ginawa ko, nag-noodles ako. Nung nag-noodles ako, siguro mga alas 2 yun. Alas 2, 2:30. Basta nasa bandang alas 2 yun. So, hindi rin ako makakatulog kasi ina-acid ako. Ang ginawa ko, para mainitan si lura ko, kumain ako ng noodles. Alas 2. Kaya alas 2 ako kumain yan. 12 hours. Pero kung kaya, baka mamaya hindi na ako kumain. Try ko ha. Problema ko naman pagka, gusto mong pangyak ang acid. Ang hirap. Hindi ka mapapakali. Parang pinipilipik yung bituka mo. Kasama yun sa pag-aalaga mo sa sarili mo. Kung kain ng kain. Kaya nagmumukbang. Guys, mag-iba na lang kayo ng content, please. Mapapaaga kayo dyan. Hindi wala kayo. Nakita ko na nakarami, nagmumukbang ng balot. Tsaka talaba. Nakbo. Kayang paputokin ng atay nyo yan. Pag kayo na ano tawag dito? Cardiac arrest. Sumasabog yung laman loob yung pag nakapanood ko yun sa So, yung sobrang kain. Susuko ang atay mo niyan pag gano'n. Dapat nagpapahinga rin ng atay, di ba? Ang laman loob mo. Minsan kala mo gutom ka pero pagod pala yung laman loob mo. Kakatrabaho. Kasi walang pagitan eh. Kaya nga ngayon, mamaya kakain ko na naman. Hindi na ka na matamis, maalat. So, yung pakiramdam mo, kala mo, gutom ka. Pero pagod yung laman loob. Wow! Medical yun, ha? Nauwi tayo sa from politics, naging ha? Pwede pala ako advisor, no? At ito ang isa sa mga pinatatakutan ko, yung magsalita mag-isa. Ang hirap mag-vlog guys kung alam nyo lang, para kang tanga. Bilang ang hirap niya, no? Kunyari may kinakausap ka pero wala. Kala mo meron pero wala. So, pinaka-the best dito, wala kang hugasin. Oh, disposable eh. Diba? Ano lang. Mga tubig, may kape. Tapos, maya-maya, hirap pa kasi ako sa channel, yung gaming channel. So, yun ang inaalagaan ko. I-upload talaga ako ron. Kasi kahit pa paano, meron talaga siyang nanonood dun eh. Meron talaga nanonood. Konti pa lang ang subscriber, pero meron talaga eh. Oras na in-upload ko, nasa 100 agad yung nanonood. Dito kasi wala eh. Pero okay lang. Malay mo, makachamba tayo. Diba? Sige na guys, ingat kayo ha. Ako pong uli ang iyong kamoy-moy. Nakipagkwentuhan lang ako ng saglit. Kasi wala tayong masyadong upload eh. Wala tayong masyadong ganap. Kanina na lumabas ako, nag-send ako ng sa remittance. Kaya lang ang init, ang hirap. Basta, hindi ka makatagal sa labas, sobrang init na hindi mo maintindihan. Sunod na nga yung mukha ko. Kaya, ang hirap. Kaya mag-ingat kayo. Naku, lalo yung mga heat stroke. Hindi biro yan.
Kala nyo mainit lang pero diba, delikado. So, ingat lang tayo guys. Inom na maraming tubig. Wow, talaga pwede ako mag-doktor. Sige na guys, hanggang sa muli ingat kayo at ang pinaka-importante ay God bless. Thank you. Ako po ang inyong kamuy-muy Hong Kongers TV. Bye!